Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Meron naman tayong pasintit ngayon, mga amigo. Itong Honda XRM 110 kasi ayaw daw umandar. Yung titingnan natin. Unang titingnan natin yung kanyang, kapag ganito ang nangyari sa isang motor, unang titingnan natin yung kanyang kuryente o ignition system. Tapos yung kanyang gasolina o fuel system, yung carburetor. Tapos pangatlo yung compression. Ngayon umpisahan na natin. Unang titingnan natin mga lods yung kanyang kuryente. On lang natin yung susian. Tapos yung tagalin natin yung kanyang spark plug cap. Oh, walang spark. Dapat meron itong spark mga lods kapag merong kuryente. Kaya pala ayaw mandar. Pag ganito na ayaw mandar, ito talaga yung pinakauna titingnan natin yung kanyang kuryente. Dito sa kanyang ignition coil. Ayan, walang kuryente. Kaya gagawin natin dito, buksan natin yung kanyang cover, yung fairings. Titingnan na naman natin yung kanyang primary coil o yung kanyang CBI. Tagalin na muna natin ito. Yung mga coil. Kaya lang Ayan mga lods, dahil natukoy na natin yung problema ng kanyang motor kaya ayaw umandar kasi walang kuryente na lumalabas dito sa kanyang ignition coil. Ngayon tingnan natin doon sa kabila, doon sa kanyang primary coil at saka doon sa kanyang. Ayan mga lods, tingnan natin dito sa kanyang CDI. Meron tayong switch light dito. Ayan. Iipit lang natin ito sa ground. Dito sa kanyang bore o kahit saan na pwede natin i-clip. Ayan, tingnan natin dito sa kanyang CDI. Battery drive na pala o 12 volts DC na pala yung ginamit nila na CDI. Kaya titingnan natin kung meron bang source o kuryente. XRM 125 yung ginamit nila na CDI. Malaman natin na XRM 125 kasi may itim yung kulay dito sa kanyang socket. Kung green, ipan, sky blue, diwa na mga CDI, green yung kanyang socket dito. Ipan, puti yung kulay puti yung socket niya dito. Ayun, subukan natin test o natin yung susian. Check natin, titingnan natin kung may kuryente ba, may kanyang source. Sa mga XRM 125 dito yung merong positive supply o main source na galing sa regulator o sa battery dito sa bandang kaliwa. Sa mga skygo, mga green na socket, dito yung main source nya bandang kanan sa kabila. Ayan, subukan natin itong main source nya dito. Tusok lang natin yung test light natin. Tapos, check natin. Tingnan natin kung may kuryente na galing sa kanyang regulator at sa kanyang battery. On natin yung susian.
Meron kuryente pero mahina. Mahina yung kanyang kuryente. Dahil mahina yung kanyang kuryente, tingnan natin dito sa kanyang stator. Kanyang main source. Tapos mamaya titingnan natin doon sa kanyang regulator. Dito galing sa kanyang stator, itong kulay puti, ito yung kanyang charging. Patungo sa kanyang battery. Malakas naman yung bato ng kuryente dito. Sa kanyang charging, galing sa kanyang flywheel o sa kanyang magneto. Ngayon, ang titingnan natin dito sa kabila, dito sa kanyang rectifier, regulator. Subukan natin itong kanyang rectifier, regulator. Tingnan natin kung may kuryente. Tapos tingnan natin kung bakit mahina yung kuryente. Kung ano yung problema niya dito. Tanggalin lang muna natin para ma-access natin. Ako, tigas. Masyadong matigas. Bakit matigas? Sobrang yata ito sa higpit. Kasi matigas yung kanyang tornilyo. Matigas siya. Hirap ikutin. Ngayon yung kanyang charging, testing natin. Ito yung subukan natin. Pusok lang natin itong ating test light. Ayan. Kita nyo ba mga lods kung ano yung nakita ko dito? Tingnan nyo na mabuti mga lods. Para makita nyo rin kung ano yung nakita ko dito. Titigan nyo na mabuti. Tutukan nyo mga lods ha. Ano yung nakita ko dito mga lods? Ayan. Lapit ng konti. Lapitan natin ng konti itong ating camera. Ayan. Kita nyo pa ito mga lods? Ayan, naputol. Yan yung main source o charger patungo sa kanyang battery. At sa kanyang mga accessories wire. Kaya pala mahina yung kuryente. Naputol na pala. Kaya ang gagawin natin dito, i-repair natin. Tapos mamaya titingnan natin. Mas maganda siguro palitan to ng bagong socket. Kaso wala tayong bagong socket na makita dito. Kaya re-remedyohan lang muna natin ito mga lods. I-repair natin. Iba-bypass natin. Tapos, subukan natin panda rin mamaya pagkatapos. Hanap muna tayo ng wire. Meron na tayong wire na kita dito mga lods. Gagawin natin dito, i-repair lang muna natin. Tapos, pag umandar na, saka natin papalitan ng bagong socket. Dumating na yung may-ari nitong motor na kapitbahay natin kasi dito lang ako nag-ayos sa bahay. Ayan. Gagawin natin dito, i-bypass natin. Putin ko lang muna ito mga lods. Hindi na nga ako naka-duty kasi
dinala to ng kapitbahay natin dito kagabi. Kasi ano na raw umandar. Kaya ngayon, ito yung duda ko. Kasi battery operated yung CDI na ginamit niya. Pang XRM 125. Yung XRM 110 naman itong kanyang motor. Siguro nasunog na yung primary coil. Hindi niya pinalitan ng stator. Yung option nila. Maganda naman yung option nila. CDI lang pinalitan. Na battery operated. Pang XRM 125. Kaya ayaw umandar. Kasi kailangan niya ng kuryente na galing sa kanyang charger o sa kanyang battery. Wala namang battery itong kanyang motor. Kaya ayaw na umandar. Kasi wala na yung kanyang charger na putol dito sa kanyang regulator. Ang gagawin natin dito, i-bypass natin. Yan itong na kita dito. Dugtungan lang natin. Abangan nyo mamaya mga lods na pagkatapos ito na ma-repair natin. Tapos natin ma-repair itong kanyang regulator. Tingnan natin kung anda na ba itong kanyang motor o meron na bang kuryente na lalabas. Tingnan nyo mamaya ang the moment of truth. O mapaandar ba natin itong kanyang motor? Comment lang kayo mga lods dyan sa comment section. Meron kayong mga katanungan. Kung ano yung masasabi ninyo. Next time pala mga lods, meron tayong ka-Gcash sa mga masugid natin na taga-suporta. Kapag napanood nyo itong video nito, kapag nag-comment kayo, baka kayo mapili. Sama nyo rin ilagay yung mga Gcash number nyo. Pipili tayo ng mga bibigyan ng mga ka-Gcash. Yung mga masugid lamang na taga-suporta yung bibigyan natin. Mag-comment lang kayo. Yung mga masugid na taga-suporta at saka nag-comment. Sila lang yung mabibigyan ng mga ka-Gcash. Bypass lang natin to mga lods. Wala nating habaan. Yan. Suot lang natin siya dito sa loob. Kasi naputol na siya sa likuran. Dito natin siya sa loob. Suot yung wire. Tapos, kaya pala mahina yung nag-lost contact na pala. Kaya pala mahina yung kuryente. Doon sa kanyang CDI. Yung kanyang main source, main supply. Na 12 volts. Subukan natin ulit na i-test. Meron na bang kuryente na lalabas dito sa kanyang ignition coil? Papaandar kaya natin to mga lods. Ito na pinayos natin. Comment lang kayo dyan sa baba. Sa comment section. Tapos, lagay nyo rin yung mga Gcash number. Yung mga lods. Baka kayo mapili sa pa-Gcash natin. Abang lang kayo sa mga susunod na video. Baka doon ako magbigay ng pa-Gcash.
at kayo mapili. Yung mapipili yung mga nagko-comment lang mga lods. Ibig sabihin yung mga masugid lang ang taga-suporta natin. Yung mabibigyan ng mga padikos. Yan, subukan natin. Huwag natin yung susian. Subukan natin kung may kuryente na ba lalabas dito sa kanyang high tension wire. Wala pa rin. Subukan natin ulit. Yan. Wala pa rin kuryente. Titingnan natin doon sa kabila. Tingnan natin dito sa kanyang CDI mismo. Tusok lang natin. Tapos ano natin ito siya. Kick lang natin. Ayan. Mahina pa rin. Mismo sa kanyang regulator. Buka natin. Tanggalin lang natin. Kailangan natin tingnan ng mabuti. Bakit mahina yung kanyang kuryente? Mayroon pang isang lost contact dito. Tusok lang natin itong dislight natin. Tapos bukan natin. Ito sa kabila. Siguro kailangan na talaga ito ng battery. Malakas naman yung kanyang charger. Tapos titingnan natin itong kanyang connection patungo sa ignition coil. Unahin ko muna dito sa kanyang main supply. CDI. Check natin. Ilang kuryente. Uy. Masyadong mahina. Bakit pulang kuryente? Kung napapansin nyo mga lods, mas mahina siya dito kaysa doon sa kanyang regulator. Subukan natin ulit doon sa kabila. Tingnan nyo mga lods ha. Mas mahina siya, halos hindi siya iilaw yung test light natin doon sa CDI. Wala pa rin kuryente mga lods. Naka-encounter na ako ng ganito. Dito, baka dito yung may problema sa kanya susian. Yung na-encounter ko kapag in-off ko dito sa kanya susian, lalakas yung kuryente dito sa kanyang regulator. Kaya ngayon subukan natin. I-off natin yung susian. Tapos tingnan natin ulit dito sa kanyang regulator. Oh, tingnan nyo mga lods. Kita nyo ba mga lods yung kita ko? Kanina hindi yan.
napakahina. Ibig sabihin mayroong grounded dito sa kanyang susian mismo. Kaya ang gagawin natin, i-direct natin. Yan, lumakas na yung kuryente. Kanina, magbabaga lang yung kuryente, yung test light natin. Ngayon, subukan natin dito sa kanyang CDI mismo. Ulit, kanina, napakahina ng kuryente. Dito. Test light natin, magbabaga lang, hindi siya ilaw. Ngayon, i-off natin yung susian. Tingnan natin kung lalakas na ba yung kanyang kuryente. Oo nga pala mga lods. Hindi pala lalabas dito kapag ka-off yung susian kasi nakakabit ito sa accessories wire. Kaya ang gagawin natin, i-direct muna natin yung susian. Yung susian. Kaya humina yung kanyang kuryente. Tapos naputol yung wire sa kanyang charger dito sa kanyang regulator patungo sa kanyang susian at saka sa battery. Kaya nawala yung kuryente dun sa kanyang CDI kasi wala nang main source, yung 12 volts na papasok, yung input sa kanyang CDI nawala na. Kaya ngayon titingnan natin dito sa kanyang susian. Hirap pag matagal nang hindi nabuksan. Ayan, gagawin natin dito, i-direct natin. Yung accessories wire. Tapos, yung kadalasang problema dito, ito sa kanyang kill switch. Grounded dito sa kanyang ground. Kaya, ang gagawin natin dyan, putulin lang natin yan para ma-direct natin. Tapos subukan natin ulit. Yan. Direct na natin. Tapos i-repair lang natin itong isang wire dito. Kasi mukhang kinalawang na. Palitan natin yung wire. Ito talaga mahirap pag mag-troubleshoot mga lods. Kailangan talaga presence of mind. Tingit na alala ko yung inayos ko noong nakaraang taon na Wave 100. Ganito yung kanyang problema. Ganito rin. Naka-battery operated tapos biglang humina yung kuryente. Ayaw mandat. Buti at naalala ko yung ginawa ko doon. Doon pala sa susian. Pero sa kaso dito, dalawa yung may problema dito. Yung kanyang connection sa regulator, yung patungong battery para sa kanyang charger at saka accessories wire. Kasama na rin yung patungo sa kanyang CDI. Kasi ang CDI kasi kumukuha ng kuryente dito sa accessories wire. Dito sa kulay itim na wire, solid black. Galing ito sa susian. Kaya kapag nag-grounded yung ating susian, ay humihina yung kuryente. Tapos, hindi na niya mapandar. Hindi na magbabato ng kuryente yung CDI natin. Kasi mahina nga yung input niya. Kailangan talaga kasi 12 volts yung supply na kinakailangan sa CDI para makapagbato siya ng kuryente. I-repair lang natin. Nalitan ko ng bagong wire itong ating susian. Dito yung ni-repair, yung kanilang ni-repair dati. Yan, bago na yung wire. Tapos duda rin ako dyan, bakit isa rin ito sa dahilan bakit humina yung kuryente. Nag-lose contact yung wire dito na dinugtong nila.
Tapos paniguro na rin, pinutol ko na rin kasi ito yung para sa stock na CDI. Ito yung kill switch. Ito yung nagsisilbing patayan niya. Itong kulay itim na wire. Para ito sa mga coil type na CDI. Ito sa pang XRM110 talaga. Kaso kinonvert na nila itong CDI niya. Nilagyan nila na battery operated o 12 volts DC na CDI na pang XRM125. Kaya naging battery operated o 12 volts DC na yung kanyang CDI. Ngayon subukan natin ulit mga lods yung kanyang kuryente doon sa kanyang CDI. At saka mamaya pagkatapos natin masubukan ng kuryente dito sa kanyang input dito sa kanyang CDI, subukan na naman natin dito sa kabila dito sa kanyang ignition coil. On lang natin yung susian. Yan, mahina pa rin. Ang gagawin natin dyan, subukan natin i-direct lang muna natin. Hugutin natin itong sakit ng kanyang susian. I-bypass natin. Direct lang muna natin. Ito yung patungo sa accessories wire. Ito yung para sa susian. Kinundim lang muna natin para masubukan natin. Kasi tingin ko ba kailangan ng palitan ng ignition switch. Hindi natin makaya na i-repair. Yan, na-direct na natin. Yan ang gagawin natin. Titingnan natin yung kuryente doon sa kanyang CDI. Yung kanyang input na 12 volts DC. Yun, kick lang natin. Tapos, titingnan na natin yung kuryente doon sa kanyang coil. Medyo malakas na yung kuryente dito sa kanyang input. Yung talagang grounded dito. So, kaya yung grounded dito. Yan, walang kuryente. Ayun, para malaman natin saan yung grounded. Subukan natin i-test itong galing sa kanyang battery, sa kanyang regulator, yung charger. Ayan, malakas naman. Ibig sabihin mga lods, nasira na yung kanyang CDI, na short na, grounded na, kaya palitan natin. Meron tayong dalawang CDI na nakita dito, na savings natin. Subukan natin to, pero hindi to pang XRM125. Hindi katulad sa nasira yung CDI na pang XRM125. Kaso sinubukan natin to kanina, sira na talaga to. Sinaksak natin doon sa motor ng aking kapatid itong CDI, pero wala nang kuryente, kaya kailangan natin palitan ng bagong CDI. Yan, meron akong nakita dito na savings ko na CDI, pero pang Skygo type, siguro rin yung sakit dito. Yun, pipilian natin itong dalawang CDI na to kung saan yung gagana dito. Saksak natin, pero meron tayong babaguhin dito sa kanyang sakit, yung dalawang wire na nasa bandang ibaba. Pagpalit lang natin yan kasi baliktad yung ground at saka live input ng Skygo type na CDI o liwa. Hugutin lang natin itong dalawang wire
nahugot ko na yung isa dito, yung stock na para sa pang XRM125 sakit. Ayan, hugutin natin tong ground, ipagpalit lang natin kapag CDI ng Skygo yung gagamitin natin o liwa, yung green, kulay berde yung saksakan ng kanyang sakit kasi baliktad yung kanilang ground at saka input. Ayan, tapos yung isang wire ito yung magsisilbing positive input o 12 volts DC. Ayan, tapos dugtong lang natin itong dalawa kasi binago ko na itong kanyang wiring connection. Ito yung patungo sa susian, itong black na wire, kulay itim na wire na stripe na white, may stripe na puti. Nilagay ko na yan sa accessories wire o sa solid black wire doon sa kanyang susian. Yan, negative, positive, ignition, pulser. Itong verde na wire, negative or ground, positive or ignition o pulser. Yan, subukan natin i-kabit. Pagdugtong lang natin to, pagdugtungin natin ulit. Kulay itim na may stripe yellow, ito yung patungo sa ignition coil, tsaka itong binaypas na wire. Tapos subukan natin, tingnan natin kung may kuryente na ba na lalabas. Unahin natin itong kadalasan na ginagamit ko na pang testing. Ayan, tingnan natin doon sa kabila. Una natin yung susian, tapos tingnan natin dito sa ignition coil, meron na bang kuryente na lalabas. Ayan, napakalakas ng kuryente. Kita nyo mga lods, meron ng kuryente. Aandar na to mga lods, kasi itong XRM110 kahit na napakaliit na ang kuryente na ilalabas, aandar na kaagad ito. Madali lang itong paandarin yung motor na to. Ayos, umandar na. It's alive mga lods. Paandar na natin. Dahil naayos na natin yung motor na pinaayos sa atin, ngayon i-road test natin mga lods. Alive. It's alive. Ayos. It's alive.